Alam mo ba? Sa buong mundo, iba-iba ang paraan ng paghahanda ng pagkain. Minsan nakakashock, minsan nakakatuwa, at minsan parang pelikula lang kung paano nila niluluto ang kanilang pagkain. Akala natin simple lang ang pagluluto. Init, kawali, at kain na. Pero sa iba't ibang panig ng mundo, may mga kakaibang paraan ng paghahanda ng pagkain na sobrang unique na minsan hindi mo aakalain na talagang ginagawa ito. Sa video na ito, dadaling kita sa top 10 pinakakakaibang paraan ng paghahanda ng pagkain sa iba't ibang panig ng mundo. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe for more contents like this. Let's get started. Top 10. Hakkarl, Iceland. Ang hakkarl ay fermented shark meat na ginagawa sa pamamagitan ng pagbaon ng karne ng Greenland shark sa lupa sa loob ng ilang buwan bago ito patuyuin. Ginagawa ito dahil toxic ang sariwang laman ng shark na ito at kailangan munang alisin ng toxins sa pamamagitan ng fermentation. Isa ito sa pinaka-famous survival-based traditional foods ng Iceland. Alam mo ba? Pagkatapos ng proseso, nagkakaroon ito ng matapang na amoy na parang ammonia at kakaibang lasa na challenging para sa karamihan ng first-time eaters. Top 9. Balochi Saji, Pakistan. Ang balochi saji ay isang tradisyonal na paraan ng pagluluto ng buong tupa o manok na tinutuhog sa malaking stick at iniihaw ng dahan-dahan sa tabi ng open fire sa loob ng maraming oras. Kakaiba ito dahil halos asin lang ang ginagamit na pampalasa, pero lumalabas ang natural flavor ng karne dahil sa slow roasting technique. Ang proseso ay ginagawa sa disyerto kung saan limitado ang sangkap pero napaka-epektibo ng cooking style. Resulta nito ay malambot na karne na smoky at juicy sa loob. Alam mo ba? Sa tradisyon ng Baloch tribes, ang saji ay madalas ihanda tuwing may malaking pagtitipon bilang simbolo ng hospitality at respeto sa mga bisita. Top 8. Beggar's Chicken, China. Ang beggar's chicken ay isang sinaunang paraan ng pagluluto kung saan ang buong manok ay binabalot muna sa dahon at putik bago ilibing sa ilalim ng mainit na uling. Habang niluluto, tumitigas ang putik na parang natural na oven na naglalak ng moisture sa loob ng manok. Dahil dito, nagiging sobrang lambot at juicy ng karne habang nananatiling intact ang aroma ng herbs. Isa ito sa pinaka-creative na survival-style cooking methods na naging royal dish kalaunan sa China. Alam mo ba? Ayon sa alamat, nagsisimula raw ang beggar's chicken nang magnakaw ng manok ang isang pulubi at itinago niya ito sa putik bago lutuin para hindi mahalata ng may-ari. Top 7. Kiviak, Greenland. Ang kiviak ay isang traditional na Inuit preservation cooking method kung saan daan-daang maliliit na ibon ang inilalagay sa loob ng balat ng seal bago ito ibaon sa lupa ng ilang buwan para mag-ferment. Pagkatapos ng fermentation process, kinakain ng mga ibon bilang survival food tuwing winter season. Dahil sa matinding lamig sa Arctic, naging mahalagang paraan ito para makapag-store ng pagkain ng matagal. Alam mo ba? Isa ito sa pinaka-shocking traditional food preparation methods sa buong mundo. Top 6. Cozido das Furnas, Portugal. Ang cozido das furnas ay isang kakaibang paraan ng pagluluto kung saan niluluto ang karne at gulay sa loob ng lupa gamit ang natural na hinit mula sa volcanic steam. Nilalagay ang mga sangkap sa malaking kaldero at ibinabaon malapit sa geothermal vents sa loob ng ilang oras. Dahil dito, naluluto ang pagkain ng dahan-dahan gamit ang init ng kalikasan mismo. Nagiging sobrang malambot ang karne at mas malalim ang lasa dahil sa natural steaming process. Alam mo ba? Ginagawa ang cozido das furnas sa Azores Islands kung saan aktibo pa rin ang geothermal activity na ginagamit ng locals bilang natural underground oven hanggang ngayon. Top 5. Imu, Hawaii, USA. Ang imu ay isang sinaunang Hawaiian underground cooking technique kung saan iniluluto ang buong baboy at iba pang pagkain sa hukay na puno ng mainit na bato.
Binabalot ang karne sa dahon ng saging bago ito ilagay sa lupa upang makulong ang init at usok habang dahan-dahang naluluto sa loob ng maraming oras. Dahil sa prosesong ito, nagiging sobrang lambot at smoky ang karne na halos natutunaw sa bibig. Isa ito sa pinakaimportanteng bahagi ng tradisyonal na Hawaiian celebrations tulad ng luaus. Alam mo ba, ang imo ay hindi lang simpleng paraan ng pagluluto, kundi isang mahalagang simbolo ng hospitality sa Hawaiian culture na ginagamit tuwing may malaking pagtitipon ng pamilya at komunidad. Top 4. Casu Marzu, Italy. Ang casu marzu ay isang traditional cheese mula Sardinia na pinapahintulutang tirhan ng live insect larvae bago kainin. Habang kinakain ng larvae ang cheese, nagiging mas malambot at creamy ang texture nito kumpara sa ordinaryong cheese. Para sa locals, delicacy ito. Pero para sa ibang tao, isa ito sa pinaka-controversial traditional foods sa mundo. Alam mo ba? Hanggang ngayon, bahagi pa rin ito ng cultural identity ng ilang Sardinian communities. Top 3. Korkhog, Mongolia. Ang korkhog ay isang kakaibang Mongolian cooking technique kung saan niluluto ang karne ng kambing gamit ang mga maiinit na bato na inilalagay mismo sa loob ng lalagyan kasama ng karne. Habang umiinit ang mga bato, niluluto nito ang pagkain mula sa loob habang kinukulong ang steam sa loob ng container. Dahil dito, nagiging sobrang lambot at juicy ang karne habang kumakalat ang natural smoky flavor nito. Isa ito sa pinaka-unique na nomadic cooking techniques sa buong mundo. Alam mo ba? Pagkatapos maluto ang korkhog, minsan ipinapasa ang mainit na bato sa kamay ng mga tao dahil pinaniniwalaang nagbibigay ito ng swerte at lakas sa katawan. Top 2. Rye bread or rugbrod geothermal bread, Iceland. Ang rugbrod geothermal bread ay isang sinaunang paraan ng pagluluto sa Iceland kung saan ibinabaon ang dough ng tinapay sa ilalim ng lupa malapit sa geothermal areas upang maluto gamit ang natural na init ng lupa. Sa halip na oven o apoy, ang mismong init mula sa bulkan ang nagsisilbing natural cooker na dahan-dahang nagbe-bake ng tinapay sa loob ng maraming oras. Dahil sa slow underground cooking process na ito, nagiging malambot, moist at bahagyang matamis ang texture ng tinapay. Isa ito sa pinaka-unique na halimbawa kung paano ginamit ng sinaunang tao ang lakas ng kalikasan bilang kusina. Alam mo ba, hanggang ngayon may mga lugar sa Iceland kung saan ibinabaon pa rin ang rugbrod dough sa lupa malapit sa hot springs at binabalikan ito kinabukasan bilang bagong lutong tinapay mula mismo sa init ng bulkan. Top 1. Pinikpikan, Philippines. Ang pinikpikan ay isang tradisyonal na paraan ng paghahanda ng manok mula sa Cordillera Region sa Pilipinas, kung saan dahan-dahang pinapalo ang buhay na manok bago ito lutuin upang lumabas ang dugo sa laman. Dahil sa prosesong ito, nagiging mas malasa at mas malalim ang flavor ng sabaw nito kapag niluto. Karaniwang nilalagyan ito ng luya at niluluto bilang mainit na sabaw na bagay sa malamig na klima sa kabundukan. Isa ito sa mga pinakamatandang cooking traditions ng mga Igorot communities sa bansa. Alam mo ba? Ang pinitpikan ay kadalasang inihahanda tuwing may ritual o mahalagang okasyon dahil pinaniniwalaan na nagbibigay ito ng lakas at proteksyon sa mga kalahok. At ayan na nga, ang top 10 pinakakakaibang paraan ng paghahanda ng pagkain sa iba't ibang panig ng mundo na talagang magpapatunay kung gaano ka-creative, ka-resourceful at ka-unique ang mga tao pagdating sa pagkain. Ikaw, kabida, alin sa mga paraan ng paghahanda ng pagkain ang pinakanagulat ka? At may alam ka pa bang ibang kakaibang pagkain o preparation method na dapat naming maisama sa susunod na video? At kung meron kang topic na gustong talakayin sa ating mga future videos, i-comment mo na sa ibaba. Baka ang susunod naming video ay galing mismo sa idea mo. Tandaan, hindi lang basta pagkain ang meron sa mundo, kundi kultura, paniniwala
at creativity ng tao ang nakapaloob sa bawat tradisyon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagulat at mind-blowing food discoveries na tulad nito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, kabida!